Palakpan natin muli ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah, hallelujah. Good morning po sa ating lahat. At napatuloy natin na damayin ang biyaya ng Panginoon Diyos sa napakagandang umagang pinagkaloob niya sa atin. Patuloy tayo na magpupuri at magpasalamat sa Panginoon sa magitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita. Malapit na naman po tayo magtapos sa January. It's very, very fast. Napakadali po at February na naman ulit. Sunday lang, February na naman. So, napakadali po ang panahon. At di natin mamamalayan, naka-2 buwan na naman po tayo. So, still January, at alam ko na marami pang di pa nakapaghanda-handa. At ano po yung mga plano natin gawin po sa taong 2025. Okay? Nais ko pong magtanong po sa inyo, ano po ang palatandaan ang tumatanda na? Aray ko po. Makakalimutin. Makakalimutin. Hinahanto. Namumuti ang buhok. Ayan. Diba? Salamat sa ngayon dahil maraming nabibili, pwedeng itago pag may puting buhok. Lumulubo na ang katawan. Ay. Marami ng kababalaghan na di natin may kakaila. Okay? Kababalaghan. Kaya tatanungin natin yung mga Sanjuday. Yung mga line of 30s, 20s. Oh. Pero tanungin po natin mga kapatid, why do some, kung nakita natin in a physical outward appearance, ay may palatandaan na nagmamature ang tao? May palatandaan. And why do some, kahit teenager po ay kapag ang asal na mapinag-uusapan natin ay parang matanda na siya? Pero may mga 60 years old na pero immature. Baliktad na. Yung bata, 18 years old, 15 years old, minsan, matured na tingnan. Okay, matured na umasan. So, when a baby is born, kapag ang isang sanggol po, tulad na po anak ni Mr. Chow, di ba? When a baby is born, makikita po natin, naturally, ano di ba, nag-expand, lumalaki? Dahil ang tao talaga nakadesign na naturally, it will grow. Hindi na natili na 1 month old. Naturally, talaga, lumalaki. Kapag hindi lumalaki ang sanggol, there's something wrong. Bansot ang tawag doon. And if for some reason, na makita natin, we know immediately that something is wrong kapag ang sanggol, ang bata ay hindi po nag-grow. There's something wrong in their internal. Kapag hindi natin, at mayroon tayong mga katanungan. Siyempre, yung mga magulang, di ba, na yung kanilang feelings, di ba? Yung damdamin kapag ang iyong anak ang mayroong something wrong internally at hindi nag-grow. So, nalulungkot po tayo, mga magulang. Nang tawag doon, special child. No, special child, tama? Special child. So, with special child, yung pag-care natin ay iba. Amen? So the same is true, each of us when we are born again as a children of God. And this is parallelism or this, makita natin po, no matter how young or old, we are at the time na tayo ipinanganak sa ating pong Panginoon Diyos, because ang sabi niya, everyone must be born again. So, ito po yung pangalawang kapanganakan natin. The first one is when you come out from the womb of your mother. Lahat naman po tayo. Yun ang the firstborn, physical born. That's why sinasabi ng Panginoon, you must be born again. Pero hindi naintindihan ni matalinong, sino ba yung kausap niya? Nicodemus. Napakatalino niya, pero hindi niya naintindihan yung mga bagay na gano'n. Nakipagtalunan pa nga eh. So we should continue to mature spiritually until the day we die. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. Ang oras natin ay hindi natin alam, nasa Diyos.
So none of us ever reaches a point when we have grown enough and can retire in the Christian life. And if we stagnate, kapag nag-stagnate po tayo sa ating pananampalataya, spiritual development, we don't just stay where we are in our relationship with the Lord. Ganun na lamang po. Okay? We actually parang bumabalik na naman po tayo sa ating lumang pagkatao. Okay? So, paano natin? How do we know if we are growing spiritually? Ano ba ang sukatan natin? Na paano tayo lumalago spiritually? May nakakapansin ba yan? It is not something that tangible, ibig sabihin tangible, yung concrete na nakikita, that can be recorded. Mayroon naman talaga nagre-record, observant. Mayroon naman talaga, ay, immature. Mga ganon. Or measuring tape na ay, lumulubo ka na. Lumalaki ka na, lumalapat. Ay, tumatangkad ka na. Di ba yun ang ang measurement ng ng tawag doon. Lumalaki. Kaya may doktor. So, kapag ini-evaluate natin ito in religious practices, so maraming mga observants. And sometimes, you can be frustrated or disappointed. So, genuine maturity is determined by our relationship with the Lord Jesus. Dahil ang pakipagrelasyon natin sa ating pong Panginoon Diyos ay personal. Amen? Hindi mo ibabase yung pakipagrelasyon mo sa katabi mo o kay sister mo, kay brother mo. Dahil madidisappoint ka. Amen? So, ano ba ang test? Ano ba yung pakakitaan na tayo po ay naglalago? Lumalago na sa ating pananampalataya. Kaya nga kanina, tatanong ako, ano ba yung mga palatandaan? Okay, sabi Mr. Evelyn, inaantok. Grabe ka. Wala. Kala ko Mr. Evelyn. Nagising. Okay. Okay, ang palatandaan po ng ating ay, ayan, ito na to. Ayan. Ba't advance na naman to? Nagsimula sa likod eh. Nagsimula sa baba, hindi sa taas. Nagsimula sa panghuli. Ayan, nagsimula. Okay. Growth, the test of Christian life. Growth is the test of Christian life. Tingnan po natin 2 Peter chapter 3 verse 17 hanggang 18. Okay. Verse 17. 2 Peter chapter 3 verse 17 hanggang 18. Therefore, dear friends, since you already know this, be on your guard. Be on your guard. Watch, guard, so that you may not be carried away by the error of lawless men and fall from your secure position. Ibig sabihin, secure position, yung dahil secured ka na kay Kristo Jesus, secured ka sa inyong pananampalataya, beware, kaya guard. Baka ikaw ay mahulog na naman from the error of our judgment, mga ganoon. But, sabi ni verse 18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Tayo po ay manalangin. Amen ang Diyos. Salamat po sa umagang ito na kami ay patuloy na mag-aaral ng iyong salita so that we may grow in the knowledge of you through your holy word. Panginoon, ito po ang essential na pagkain ng aming kaluluwa, ang aming pananampalataya para lumago. Patagahin mo, palaguin mo ang aming pananampalataya sa pamagitan ng kaalaman ng iyong salita. Sa pag-aaral namin sa mga ito, we need the Holy Spirit to enlighten us again, reminding us again, O God. Salamat po sa pag-ipag-isa ng banal na Espiritu hanggang matapos. We commit them unto you in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. From God's perspective, sa ating pong binasa, spiritual growth is imperative. At sinabi po ito ng Apostle Pedro, okay,
that we must grow in, dalawa yan. Grow in, what? Okay? Grow. Verse 18, grow in the grace. Dalawa, grace and knowledge. Biyaya at knowledge. So, ito po yung makikita natin na palatandaan na tayo po ay magsipaglago. Diba? In, sabi niya, knowledge in the grace of our Lord and Savior Jesus Christ. Sino ba ang nagligtas sa inyo? Si Jesus, hindi ang simbahan. Hindi si pastor ang magliligtas sa atin. That's why personal po yung pakipagrelasyon natin sa ating Panginoon. Ngayon, yung sukatan natin, ibabase natin kay Kristo Jesus. Saka, marks of the growth of our grace ay ibabasa natin kay Kristo Jesus. That's why sinabi niya, we must grow in the grace. Okay? Ngayon, 2 Peter chapter 1, verse, una po ay, makikita natin, tatlo na naman po ang pag-aralan natin dito. Hindi ako 4 square, 3 square. Palaging tatlo. Una is, we must grow in the grace. Yon, right? Nandun na sila ng Apostol Pablo. To grow in the grace or to increase in a spirit of conformity sa kalooban ng Panginoon Diyos para He will govern our 5 senses, our whole body, soul, and spirit. Yung conduct natin, yung character natin, makikita. And the principle na gusto nga ipaunawa ng Panginoon ay, of course, from the Word of God. Dahil yun ang gusto ng Panginoong Diyos, our Heavenly Father. Dahil mahal na mahal niya tayo. That we must grow in His grace. Una, okay? Ito po yung mga katangian na hindi katangian ng, okay, ng makamundo. Makikita ito, the holy traits. 2 Peter chapter 1, verse 5, verse to 7, for this very reason, make every effort, sabi po dyan, di ba, to add to your faith. Make every effort. Kaya nga nung naligtas mo tayo, you have to make an effort. Yung pagpunta nyo, you are giving effort. Amen? Wala kayong pamasahe, you give an effort. Nagtabi kayo eh. You give an effort. Add to your faith. Okay? Walang bus, pero naglakad kayo, you give effort. Na kahit malamig ang panahon, gumisig kayo na maaga. Okay? Ito yung sinasabi. Okay? You add to your faith goodness. Mabuti yun eh. Dagdagan pa natin. And to goodness, knowledge. And knowledge, kapag meron po tayong knowledge, sabi diyan, self-control. Lagi ito nga yun, ni Apostol Pablo. Self-control. And to self-control, perseverance. You persevere. Ito, winter you persevere. Ang lamig, ang ginaw, di ba? Ang sarap man, doon na lang tayo sa tulugan natin. Pwede naman, ano na lang welcome po sa ating, yung mga nanonood. Okay? At least, mayroon pong 300 yata eh. Nakikibahagi sa atin? Pwede naman, manood na lang ako, di ba? Kasi ginaw, hindi mo alam eh. Nanonood na lang ako. Ang ginaw. Di ba? But you persevere through what cold na malamig. You persevere. And ano ang resulta? Godliness. And to godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, napoproduce ang love. So lahat ng mga ito, grace po mga kapatid. Grace in its strict sense, ito po ay pabor ng Panginoon. Free ito eh. That's why yung pagpunta freely, maluwag sa iyong loob. Hindi napipilitan na ikay naglakad, lamig-lamig, punta ba ako sa church? Ganun ba yung ayon? Ganun ba yung paa na pumunta kayo?
Magpupuri naman ako sa Panginoon eh. Meron mga gano'n. Parang makabasag ka ng ano, di ba? Alam niyo yung kapag kayo, mga nanay, pag naglalaba o ano, di ba? Sapilitan o naghuhugas. Pero, free. Yung pabor ng Panginoon, ito mga kapatid. The grace of God towards men produces holiness. Grace is the cause. Biyaya. Hindi sa pilitan ito, mga kapatid. Kaya nga yung paglilingkod na sa Panginoon, hindi sa pilitan. Grace ng Panginoon, pabor na ibinigay niyo sa inyo, and you got to freely give. Ano ang epekto ito, mga kapatid? Holiness. We must grow in the grace. Mabiyaya. Hindi napipilitan. Eh, yung Panginoon, pag nagbibigay naman siya, libre lagi. To grow in the grace is to grow in character, faith, meekness, gentleness, patience. Ano yan? Nababasa natin lagi, di ba? Spirit of forgiveness. Biyaya yun. Growing in grace often means experiencing pagsubok in even suffering. And we never really experience the grace of God until we are at the end of our own resources. Na kuminsan tayo ay nauubusan na mabiyaya pa rin ng Panginoon Diyos. At doon tayo natututo at nagtatanta. The lesson we learn in the school of grace is this, are always costly lessons, but they are worth ito para sa atin po mga kapatid. It will add to our faith. And to grow in the grace means to become more, and hindi New Happy New Year, to be more like Jesus. Hindi to be more Happy New Year. To be more like Jesus Christ. Yung natin mga kapatid. And from whom we receive all the grace. Kanino natin natatanggap itong biyayang ito? Kay Kristo Jesus naman. Na kung wala si Kristo Jesus, ito yung common na kahit tayo nagtagpo-tagpo, nagsumasamba sa Panginoon, ginagawa natin ang lahat ng mga bagay ito. We are not pleasers of men, but pleasers of God. Let us grow in the grace. Pangalawa, let us grow in knowledge. Sa number 2. We must grow in knowledge. How easy is to grow in knowledge but not in grace? Kaya kung minsan, di ba, yung maraming mga malaral, para nagbabasa, knowledge, pero walang application. Hindi mabiyaya. Wala namang, di ba, kuminsan, nag-aral pa naman yan, pero wala man lang kaasin-asin ng bibig. Di ba yung mga ganun, narinig? Maasim. Hindi maasim. So all of us know far more than the Bible we really live. Kung yung paano natin ipamumuhay, yung binabasa rin, napapakinggan po natin. Knowledge without grace is napakatirible po mga kapatid. Puros ka knowledge, maalam ka sa Biblia, kung way back 18 BC, ang dami kayang mga nag-aral sa Bible school pero hindi nagpastor. Pero marami din hindi nag-aral sa Bible school, may nagpapastor. Calling kasi mga kapatid eh. Kaya nga nabi, knowledge without grace is a terrible weapon. And grace without knowledge naman can be very, very mababaw. Mababaw kapag wala naman, may grace nga pero wala ka namang kalaman. Kaya both. Kaya sinasabi na Apostol Pablo dito, both the grace and knowledge. Kaya pinamamanik na Apostol Pedro na tayo po ay magsipaglago. Kaya kapag kinumbine natin itong dalawang ito, when we combine grace and knowledge, what a marvelous tool in building our lives, di ba? And building the church.
And we can see the grace and we can see the knowledge. But note po mga kapatid, we are challenged to grow not just in knowledge in the Bible. Maalam ka, sabi nila, from Genesis to Revelation, from, diba? Mayroon pang dagdag eh. Concordance. Hindi yung iba, hindi ka naman concordance. Ibig sabihin, hindi pa na beyond that. Hindi pa. Concordance. Hindi alam niya yung concordance. Yung iba. Ibig sabihin yung concordance po mga kapatid, ito yung mga, kasi ang mga Biblia ngayon, dagdag, mayroon ng, para maunawahan po natin. Halimbawa, yung sabing concordance, ito po yung, halimbawa, salitang save. Lahat, makikita mo na doon. From Genesis to Revelation, ipapakita lahat. Lalo ka po ngayon, mayroon tayong mga digital, na ngayon, i-type mo lang, how many times did he say like this? Grace. Sasabihin natin, yun ang mga ganun bagay po mga kapatid. Knowledge, maganda. But we need grace. Kaya ito yung sinabi ng Apostol Pedro, it is one thing to know the Bible and quite another thing to know the Son of God. Alam mo nga Biblia, pero mas dapat kilalanin mo muna ang si Yesu Cristo para magkaroon ka ng grace. Biyaya. The better we know Christ through the Word of God, and the more we grow in grace. And the more we grow in grace, the better we understand the Word of God. Balik-balik tayo man natin yung logic na ito mga kapatid. Hindi magkano to. Dalawang ito. Parehas kailangan natin. Balance. It is important that we grow in a balanced way. Kaya nga yung sanggol, di ba? Balansyado eh. Okay? Kaya kung minsan kapag puros na lang milk, di ba? Walang solid food. I-ano natin, di ba? Ihanda na yung sanggol na for solid food. Pero habang siya po ay sanggol, anong pagkain niya? Milk. Nananatili tayong milk ang pagkain natin. Di ba? Habang lumalaki, tumatanda tayo, ayaw na natin ng milk. Pero maganda pa, minsan dahil maganda sa buto daw. Tama? Sabi ng doktor. Di ba? Milk para sa mga buto. Kaya minsan, may hina yung buto natin dahil kinukulang tayo ng milk. Pero hindi namin sabihin na iwasan natin. So, ibig kong sabihin po mga kapatid, itong grace and knowledge, dapat balansyado din. Tulad po na, kapag kilala ng ating Panginoon, to understand po mga, the more we grow in grace, the better we understand the Word of God. So, napaka-important that we grow in a balanced way. So, the human body grows in a balance with may various limbs. Ibig sabihin, itong mga katawan natin, di ba, may kanya-kanya mga kailangan na mga minerals, vitamins, ganito. Nasubrahan mo yung vitamins, kaya imbalance kung minsan yung ating mga vitamins natin. So we must grow in the grace and knowledge na sinasabi dito. Example na lang, we must keep a balance between worship and service. Puros ka worship, pero wala ka namang service. Faith, pero walang works. Dalawa yun mga kapatid. Kaya nga sabi natin, faith without action is di mo naman pa kayo patay eh. Faith and works, a balanced diet of the whole Word of God, help us to maintain a balanced life. That's why, pinamamanik ni Apostol Pedro ngayon that we must grow in the grace. Kaya kung minsan, nawala yung grace, puro knowledge, ang ini-enforce natin. Ito ang sabi ng ganito, pero minsan yung mga nagtuturo hindi nakikita sa buhay. That's why we live by example. Amen? Turo ng turo, pero walang grace. Walang mercy, walang awa. Basta na may may turo, tapos, pero, kaya kung minsan, totoo ba yung Amen. Does God be glorified? Yung tanongin natin mga kapatid. Kaya nga sa pangatlo mga kapatid, ito yung test the Christian life para tayo nag-glorify ba ang Panginoon?
glorifies God. It is the Holy Spirit of God who empowers us and enables us to keep the things in balance. Dito sa Apostol Pedro was filled with the Holy Spirit dahil sinulat niya itong 1 Peter, 2 Peter hanggang may 3 Peter ba? So, he was repeatedly going to extremes na katuruan dahil he would bear witness to Christ. And 1 minute sa kanyang buhay to argue with the Lord, the next, nung kausap niya ang Panginoong Jesucristo. Kasi ano ba ang katangian ni Apostol Pedro dito? Siya yung impulsive. Di ba? Okay. Naalala niyo nung ang ating Panginoon kung nung siya ay sila po ay naglilingkod pa nga, sabi niya, he refused to allow Jesus na hugasan yung kanyang paa. Okay? But he wanted to be washed all over again. Gusto niya, di ba paliguan mo na lang ako? Di ba, minsan parang insulto? Di ba? Kung hugasan mo pa ako, Jesus, Master, paliguan mo na lang ako. Parang, okay? Again, there is a one time again, he promised to defend the Lord. Sabi niya, ipagtatanggol kita, Panginoon sa Kristo, hanggat kamatayan. Nung ipapako ng Panginoon sa Kristo, anong nangyari? Di ba? How many times? 3 times ay pinagtanggol niya. Ay, pinagtanggol dininay niya See, tingnan natin dito. Wala siyang, he didn't have the courage to honor when, yung kausap niya, little servant girl lang Hindi pa niya nakaharap yung mga Sanhedrin, yung mga, sa judge, mga huwes doon. Hindi pa, yung bata pa lang, ipinagtatuan niya na yung Panginoon sa Kristo. But when he was filled with the Spirit, Peter began to live a balanced life that avoided impulsive extremes. So, what is the result of spiritual growth? Glory to God. Nag-glorify ang Panginoon. To Him be the glory both now and forever. And it glorifies Jesus Christ when we keep ourselves separated from sin and error. Kasi kaya sinabi na Apostol Pedro dito, that guard yourself from error. Kasi may mga katuruan, may mga nagtuturo na hindi nanggagaling sa Biblia. Doon ngayon madidiscern po natin. That's why we need knowledge. We need the discernment. Na hindi lahat nagtuturo ay tama. That's why tingnan natin sa salita ng Diyos. Kaya kapag uwi na po natin, tama ba sinabi ni Pastor Perdi? Isulat natin, ititikap natin, baka wala ako sa Biblia. Amen? So, it glorifies Jesus when we keep ourselves separated from errorness. It glorifies Jesus when we grow in grace and knowledge, for then we become more like Him. Tulad po yung ating pong objective, mga kapatid. More of Jesus Christ, less of me. Romans 8:29, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son. Sino yung Son? Jesus. So in His life and even in His death. That's why Peter glorified God. Nung nag-glorify ng Panginoong Hesukristo, Peter glorified God. Actually, doon sa the trials and testing sa kanyang pananampalataya, di ba? Ipinatatwa niya ang Panginoong Hesukristo But when he was filled with the Holy Spirit, he glorifies God. Ano po yung mga evidence po ng growth? Kaya kung nagtatanong ako sa physical, marami kulang pa nga yun Puting buhok, di ba? Kapag minsan, kami naman nalalagas ng buhok. Natural yun. Okay. What is the evidence of growth? Ito po, 4 makita natin, qualities that can help us evaluate kung ating bubuhay, madidetermine whether or not we are growing spiritually. Kung sa physical, makikita natin na mayroon pong palatandaan, ito po mga kapatid,
increasing awareness sa kasalanan at sa kahinaan po natin. Lahat tayo ay mayroong kahinaan. Nakikita nyo yan. Kapag nagagalit, akala natin yung malakas ay yung magalit. Hindi, may kahinaan po yun. Nakikita nyo lang na parang pero may kahinaan. We become more sensitive, magiging sensitive na tayo mga kapatid sa ating pag-iisip. Our attitudes and practices that no longer fit kapag na kay Kristo Jesus na po tayo. Pangalawa po mga kapatid, rejoicing even in the spiritual battles. When we were able to thank the Lord, kapag tayo nagpapasalamat sa Panginoon Diyos pagdating sa pagsubok, trials and temptation, o mga kapatid, His provision and love, makikita natin na tayo ay lumalago. Na-overcome natin. Dahil ang pagsubok, mga kapatid, hindi natatapos. Mayroon at mayroon. Pangatlo po mga kapatid, seeing na ang mga pagsubok po mga kapatid, makikita natin trials and temptation as an opportunity na tayo po ay magsipaglago. And we will trust God to guide us sa kahirapan man, mga kapatid, na tayo po ay patitibayin ng Panginoon Diyos sa ating pananampalataya to respond wisely. Kasi mayroon na tayong knowledge at mayroon ka pang grace. Amen? Makikita natin po mga kapatid that when trials and temptation come, titingnan natin as an opportunity na tayo ay magsipaglago sa ating pananampalataya. Of course, sa pangapat po mga kapatid, na evidence po mga kapatid, ito napakahirap. Napakahirap ba to? You cannot give what you don't have. But because you receive from the Lord Jesus Christ, you have. Wala tayong maiano sa Panginoon. Mayroon ka. Nasa sa attitude natin. An increasing desire to give more. Kaya when we surrender our body, the whole life, body, soul, and spirit, di ba? Lahat, pati bulsa, sa'yo na, Panginoon. Amen? God is always giving to us. Therefore, as we grow in Christ-likeness, we too become more givers. Hindi ko na sabihin po mga kapatid kung ano yung ibinibigay natin. You give your time, you give your finances to the Lord, but there's an avenue where you are going to worship the Lord. Amen? Okay, halimbawa may mga contribution because for the Lord's sake, hindi naman po lagi na mayroon ka lagi o wala ka lagi, pero mabiyayang Panginoon, pinapakain tayo. Binibigyan ka ng kalakasan na makapagtrabaho. Yun na lang, freely. And the air we breathe, the sun, that we feel the air, it's freely. Ito yung grace ng Panginoon na maunawaan po natin. Where does it comes from? Saan nanggaling ito lahat? Sa biyaya ng Diyos. Kaya grace and knowledge. Ito yung evidence na makikita natin sa isa pong mananampalataya. Kapag itong apat na ito, pag nakita nyo, there is struggle niya yun eh. That's why spiritual breakthrough ang mangyayari at magaganap. Kailangan ng breakthrough lang eh. Kung balik tayo natin mga kapatid from Puerto, yung giving na po natin mga kapatid, immature ka pa doon eh. Ibig sabihin, there is struggle in you. Struggle mo sa Panginoon eh. It is not your struggle to the church and me. No. Struggle mo sa Panginoon. Relasyon mo yun eh. Doon tayo mananagot. Pabaliktad. Seeing trials and opportunities, struggle mo kapag temptation, hindi mo na overcome yung temptation na yon or yung trials na yon, struggle mo yun eh. Amen? That's why,
Pero mabiyaya pa rin ng Panginoon Diyos. Binibigyan pa rin tayo ng knowledge. And through His knowledge, nandiyan ang biyaya ng Panginoon. Why should we endeavor to grow in Christ? Bakit? To protect you. To protect us. Balikan po natin sa verse 17. Ano sabi diyan? Only as we grow in our knowledge, only as we grow, ulit na, only, bakit ganyan? Hindi, iba, tama. Pinaparaphrase ko lang. Only in our knowledge in Christ, knowledge. Dear friends, since you already know this, you know this, you know, alam nyo na, may knowledge na kayo, be on your guard so that you may not be carried away. Kaya, para hindi kayo ma-entice by the teachings of this worldly, okay, dahil may mga katuruan, okay, carried away by the error of lawless men. Itong lawless men, ito po yung mga di pa mananampalataya, at mayroon ding mga, tawag doon, na masquerading as Christians, so that maano kayo, ma-entice kayo, kaya ito yung mga lawless men, and fall from your secure position, translation po ng iba yan, but may itong deception of false teachings, ito yung warning ni Apostol Pedro. Why we should be endeavored to grow in Christ? To protect us in our faith. So, Peter warns us to be on guard, not to be carried away by the error. Kasi, itong mundo kinaroon natin, mayroong error pa rin lagi. Walang, kaya kasi sinabing, nobody is perfect. Amen. So, God is interested in our relationship with Him, and His desire is our holiness and sanctification. Ibig sabihin, sanctification, yung pinapapaging banal tayo. And nobody attain the holiness, but because we have the Holy Spirit, the Spirit is holy, Jesus is holy, the Word is holy, and how come I became holy? You became holy because of the grace of God. Amen? Naunawan po natin, wala tayong dahil, sino mang banal talaga na banal? Lahat ba tayo banal na banal? Wala. But because, grace again. Eternal, because the grace of God, na kahit hindi tayo, mga kapatid, nakaka-perfect. Hindi natin na-perfect. Banal pa rin tayo sa paningin ng Diyos. Palagpan natin ang Panginoon. And He is protecting us. The measurement of our growth is whether we are progressively becoming more like Jesus in our conversation, our attitude, and character. More of Jesus, less of me. Palagpan natin ang Panginoon. Sa taong 2025, may makita sana po mga kapatid na growth sa ating buhay pananampalataya. As a sanctified life, it is one of this increasing holiness, righteousness, and obedience sa pagsunod natin sa ating pong Panginoong Diyos. And He's not trying us to deprive us na hindi pinipigilan. No, mga kapatid, para wala tayong pleasure. It's fun to serve the Lord. Dapat tayo po yung pinakamasayang nilalang sa mundong ito. Amen? Because He wants us to protect us from the painful consequences of sin. Ayaw niya na mahulog tayo sa bitag ng kasalanan. Kasi ang diablo maraming mga patibong po eh. Akala natin sa ano lang, sa harap, sa una pa lang, oo. Pero ang kasalanan po mga kapatid, may consequence. Kaya po mga kapatid, kung makita natin na ito po yung mga salita ng Diyos na nagpapatibay ng ating pananampalataya, God wants to protect you. His provision is always there, protection. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon.
At ito naman po ang biyaya ng Diyos na ipagkalam sa atin that we must grow in grace and knowledge and glory to God. Tayo po ay tumayo lahat. Hallelujah. Pulot pa ng panahon Panginoon. Hallelujah. Glory to Jesus. And as we look back again over our life, let's have a reflection again. Do I grow in the knowledge and grace of the Lord? Is my faith more bigger? More of Jesus? Have our conduct, our attitude, or character become more like Christ? Let us reflect. Tayo po ay yumuko at manalangin. Hallelujah. Praise God. Take a moment to contemplate at the end of your life when you will stand before the Lord Jesus. What changes? Ano po yung mga pagbabago that can make today, that will allow you to come more before Him as a mature believer who never stop growing and growing. Amang Diyos, kami po ay lumalapit sa iyong trono ng biyaya bilang isang anak mo. We did not exist. We did not come in this world, O Panginoon, na wala kayong patnubay. Because you have purpose in our life. You call us into your presence. Kung ano man po mga bagay na that will holding us to anything to hinder us in our growth, it may be a sin, unforgiveness, or maybe an attitude or habit that is keeping us from weariness, using our time and energy to grow closer to you, O Lord God. O Panginoon Diyos, kami ay lumalapit po, Panginoon, at alam namin na mabiyaya kayo. Salamat sa knowledge through your Word of God, through your Holy Word, feeding us always, O God, in our devotion, yung pagkipagnig namin sa inyo, that we may grow, O Panginoon, our relationship, our love, more love for you, because we love you so much. We cannot please everybody. Take yung Panginoon ay to please you always, so that you may be seen in us and be glorified always. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo naman po ang iyong mga anak sa umagang ito. Maging po ang mga nakikinig po, Panginoon. Abutin mo ng iyong biyaya. Extend your grace as they heard the knowledge from your holy word. Thank you, Jesus. In Jesus' name. Amen, amen, amen. God bless po, mga kapatid.